Hindi sa pamamagitan ng pagsisikap, kundi sa presensya. Sa tradisyong Budista at sa espiritual na gawin ng mga Pilipino, ang mga sagradong sandali ay hindi minamadali. Ito'y nililikha ng may layunin, hindi para ipakita, kundi para madama. Dahil ang panalangin ganito kalalim, ay hindi dumarapo sa magulo at abalang kalagayan. Ito'y tinatanggap gaya ng panauhing mahalaga, may katahimikan, may paggalang, at may buong kahandaan. Hakbang 1. Linisin ang iyong espasyo bago simulan ang panalangin. Humanap ng isang lugar sa iyong tahanan kahit gaano kaliit na nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan at kapayapaan. Ayusin ito ng may pag-ibig. Hindi dahil kailangan ng universo ang kalinisan, kundi dahil mas nakakapag-focus ang iyong espiritu kapag nire-respeto ng iyong kapaligiran ang kabanalan ng sandali. Kahit sa sulok ng kama, kahit sa tabi ng bintana, ang mahalaga ay ang iyong presensya. Hakbang 2. Sindihan ng kandila o insenso sa mga tahanang Budista at maging sa maraming bahay ng mga Pilipino, ang apoy ay higit pa sa liwanag. Isa itong senyales sa hindi nakikita na tayo ay gising, mulat, at bukas sa banal na enerhiya. Kung wala kang kandila, huwag mag-alala. Maari mong ilagay ang kamay mo sa ibabaw ng iyong puso dahil ang apoy sa loob mo ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang panlabas. Hakbang 3. Huminga sa katahimikan. Bago mo bigkasin ang mga salita, huminga ng malalim, 3 beses, dahan-dahan. Sa bawat paghinga, isipin mong iniiwan mo ang takot, pagdududa, pressure. At sa bawat pagbuga, banggitin sa isipan, handa na ako. Damang-dama mo ang iyong mga paa sa lupa. Damang-dama mo ang paglambot ng iyong puso. Damang-dama mo ang sarili mong nagiging daluyan ng kasaganaan. Hakbang 4. Bitawan ang inaasahang resulta. Ang panalangin ito ay hindi orasyon. Hindi ito transaksyon. Ito ay pagbabalik sa pinakamataas mong anyo. Ang bersyon ng sarili mo na hindi nagmamakaawa, hindi natatakot, at hindi humahabol. Bitawan mo ang katanungang kailan, paano, o kanino manggagaling ang pera. Hindi iyon ang papel mo. Ang tanging tungkulin mo lang ay ma-align. At sa sandaling iyon, ang mga salitang iyong bibigkasin ay hindi na basta salita. Sila ay magiging mga susi. Ang makahulang panalangin, pumikit ka kung maaari. Ilagay ang kamay mo sa dibdib. At bigkasin ang mga salitang ito, hindi nang may puwersa, hindi sa desperasyon, kundi sa malalim na pagtitiwala. Hindi ko hinahabol ang pera. Ang pera mismo ang tumutungo sa akin. Ang kasaganaan na aking hinahanap ay umiiral na. Gumagalaw ito sa kalawakan, sa oras, sa biyaya, patungo sa akin. Pinapalaya ko ang mga harang. Binubuksan ko ang pinto. Inihahanda ko ang espasyo. Pinapatawad ko ang nakaraan. Pinalalaya ko ang konsensiya. Ligtas akong tumanggap. Hindi ko tinatanggap ang 500 milyong mula sa takot. Tinatanggap ko ito sa kapayapaan, ng may linaw, ng may layunin. Ang biyayang ito ay hindi kasakiman. Ito ay biyaya. Ito ay kasunduan ng aking kaluluwa na umangat, hindi mag-isa, kundi para sa mga taong itataas ko rin. Ngayon, tumutugma ako sa panginginig ng kasaganaan. Lumalakad ako na parang tapos na ito. Humihinga ako na parang akin na ito. Hindi ako nagmamakaawa sa universo. Nakikiisa ako rito. Inaalala ko kung sino talaga ako. Ang bersyon ko na may hawak ng 500 milyong ay nasa loob ko na. At ngayong araw, pinapakawalan ko siya. Hindi ako naghihintay. Hindi ako nagpupumilit. Ako ay nag-a-align. Ito ay hindi mahika. Ito ay alaala. Ito ay enerhiyang nagbabalik sa tahanan. Ngayon, huminto ka muna. Huminga ng malalim. Hayaan ang katahimikan na tapusin ang hindi kayang abutin ng mga salita. Dahil ang panalangin ito, hindi lang ito isang bagay na binigkas mo ng minsan. Ito ngayon ay nasa loob mo na. Sa tuwing humihinga ka ng may tiwala, sa tuwing nagsasalita ka ng may kapanatagan, tinutunog mo ang frequency ng kapayapaang pinansyal at nakikinig na ito.
Pagninilay pagkatapos ng panalangin at mga susunod na hakbang. Anong mangyayari ngayon? Bigla na lang bang babagsak ang 500 milyong? Milyong 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 mili. Paggising ko bukas, puno na ba ang bank account ko? At habang may mga himalang dumarating sa mga paraang hindi natin inaasahan, ang tunay na kasaganaan, lalo na yung nakaugat sa espiritual na pagkaka-align, madalas ay nagsisimula sa mga banayad na pagbabago. Dahil kapag nanalangin ka gamit ang enerhiya, hindi lang emosyon. Hindi ka lang umaasa ng pagbabago. Nagiging ikaw ang mismong pagbabago. Narito ang mga senyales na maaaring mapansin mo. May taong biglang tumulong, kahit hindi mo hiningi. May lumang utang na bigla na lang naibalik. Mas kalmado ka ngayon, kahit may bayarin. May trabaho, kliyente o regalo na dumating mula sa kung saan. Unti-unting nawawala ang kaba tungkol sa pera at pumapalit ang kapayapaan. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga kumpirmasyon na ang iyong enerhiya ay nagbubukas at tumutugon ang frequency ng kasaganaan. Isang batang OFW na tahimik na umiiyak sa banyagang lupa, ipinapadala ang bawat sentimo pa uwi habang nawawala ang sariling buhay. Hindi ito simpleng mga kwento. Ito ang mga katotohanang nakabaon sa ating sama-samang alaala. Kaya kapag binabanggit natin ang 500 milyong, hindi tayo nagsasalita tungkol sa luho. Ang tinutukoy natin ay pamana. Dahil paano kung ang numerong ito ay nangangahulugang may sariling bahay na ang pamilya mo, walang pangambang mapalayas. Hindi na kailangang mangibang bansa ang mga kapatid mo para lang mabuhay. Lumaki ang mga anak mo na pinipili ang pasyon, hindi ang pagkakapilit. Sa wakas, makakapahinga ang katawan mo. Dahil hindi ka na ginagatasan ng pera. Sa tradisyong Budista, ang kayamanan ay hindi kasalanan. Ang pagkapit ng labis ang siyang ugat ng pagdurusa. Ngunit ang yaman na dumadaloy ng may linaw, layunin at habag ay sagrado. Isipin mo, ilang buhay ang maaaring gumaling sa kasaganahang yan? Ilang templo ang maaaring maibalik sa sigla? Ilang iskolar ang mabibigyan ng pag-asa? Ilang pamilyang Pilipino ang tuluyang makakawala? Kaya ngayon, tigilan na natin ang pagpapaliit sa sarili.
Tigilan na natin ang pagtawag sa malalaking biyaya bilang imposible o sobra. Kung kayang igalaw ng universo ang mga alon at bituin, hindi ba't kaya rin nitong igalaw ang 500 milyong papunta sa pusong handang tumanggap? Hindi mo kailangang habulin ito. Ang kailangan mo lang ay ihanda ang iyong espiritu upang tanggapin ito. At ang paghahandang, yan, nagsisimula ngayon. Ano ang nagbabara sa enerhiya ng pera? Kung ang pera ay enerhiya. Kung gayon, ang dahilan kung bakit hindi pa ito dumarating ay hindi dahil hindi ka karapat-dapat, kundi dahil may bahagi sa iyong enerhiya na hindi pa handang humawak nito. At sa parehong mga turo ng Budismo at paniniwalang Pilipino, may mga di nakikitang harang na tahimik na nagtutulak palayo sa biyaya. Kahit na tayo'y nagsusumikap, laging nananalangin at umaasa ng buong puso. Tingnan natin ang 3 pinakakaraniwang enerhiya na humahadlang sa pagdating ng yaman, lalo na ng malalaking yaman. Isang guilt o konsensiya sa pera. Marami sa atin ang lumaking inuulit ang mga katagang, hindi mahalaga ang pera, basta masaya tayo. Mahirap pero marangal. Pera lang yan, hindi mo madadala sa langit. Bagamat ito'y pampalubag loob sa paglipas ng panahon, naging hindi sinasadyang pangako ito ng kahirapan. Itinuro sa atin na nakakahiya ang magkaroon ng maraming pera. Na ang pagnanais ng higit ay pagiging makasarili. Na kapag mayaman ka, nakalimutan mo na ang iyong pinagmulan. Ngunit ito ang katotohanan. Ang pera ay hindi masama. Pinalalaki lang nito kung sino ka na talaga. Kung ikaw ay mabait, mapagbigay, at mapagpakumbaba, lalo ka lang magiging makapangyarihan sa pagbibigay, pagtulong, at pag-aangat ng iba. Kaya bitawan mo ang konsensiya. Hindi ka makasarili dahil nais mong yumaman. Ipinapakita lang nito na handa ka nang maging tagapag-ingat ng kasaganaan. Second, patuloy na pag-aalala at desperasyon sa Budismo, itinuturo, attachment is suffering. Kapag paulit-ulit nating iniisip, kailan ba ako magkakapera? Paano ko babayaran to? Bakit palaging kulang? Nagiging tanikala ang ating mga iniisip. At hindi natin namamalayan, tayo na mismo ang nagsasara ng pintuan ng pagtanggap. Ang enerhiya ng desperasyon ay nagpapalayas ng biyaya dahil ipinapahiwatig nito sa universo. Hindi pa ako handa, natatakot pa ako. Ang kabaligtaran ng pag-aalala ay hindi bulag na pag-asa. Ito ay pagtitiwala. Hindi tamad o pabaya, kundi tahimik, matatag, at sagradong pagtitiwala. Yung klase ng tiwala na kaya mong matulog ng payapa kahit wala pa ang pera. Dahil kapag binitiwan mo ang takot sa pera, saka ito marunong umuwi. 3 pagsasalita mula sa kakulangan. Tuwing sinasabi natin, wala akong pera. Hindi ko kayang bayaran yan. Hindi para sa akin ang ganyang halaga. Hindi lang natin inilalarawan ang realidad. Tayo ay nagpo-program ng ating enerhiya. Sa espiritual na pananaw, ang mga salita ay mga utos. At habang paulit-ulit mong binibigkas ang kakulangan, lalong ito ang bumabalot sa buhay mo. Sa halip, baguhin ang pananalita. Papunta na ang pera ko. Inaakit ko ang kapayapaan at kasaganaan. Handa na akong tumanggap. Maaaring sa unay parang pilit, lalo na kung nahihirapan ka. Ngunit sa pagdaan ng panahon, pinalalambot nito ang iyong enerhiya. At ang malambot na enerhiya ay nag-aanyaya ng himala. Kaya kung minsan ay naitanong mo, bakit hindi pa dumarating ang pera? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag mong pilitin. Tahimik mong itanong, saan ko ba hinaharangan ang para sa akin na? Dahil madalas, ang sandali na tumigil ka sa pagdududa, iyon mismo ang sandali na kumakatok na ang kasaganaan. Paghahanda para sa makahulang panalangin ngayon na nauunawaan na ng iyong espiritu ang kapangyarihan ng mga salita. At nakita mo na rin kung ano ang tahimik na humaharang sa iyong mga biyaya. Panahon na para maghanda. Hindi sa pamamagitan ng ingay. Paano kung sabihin ko sa'yo na dumating na ang pera mo, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon na. Hindi ito nasa bangko. Hindi ito nakatago sa bulsa ng iba.
Naghihintay ito sa hindi nakikita at unti-unti nang lumalapit sa'yo. Ngunit ito ang katotohanang hindi madalas marinig. Ang pera hindi tumutugon sa pagmamakaawa. Tumutugon ito sa pagkaka-align ng iyong enerhiya. May dahilan kung bakit napunta ka sa video na ito. May dahilan kung bakit nakita mo ang salitang 500 milyong at may kumislot sa puso mo, hindi kasakiman, kundi pagiging handa. Dahil ito ay hindi basta-bastang numero. Ito ay isang makahulang senyales, isang paraan ng universo para sabihing, tapos na ang paghihirap mo. Panahon na para tumanggap. At sa susunod na mga minuto, gagabayan ka namin sa isang sagradong panalangin na kaugat sa enerhiya ng Budismo at katahimikan ng kulturang Pilipino, na hindi para habulin ng pera, kundi para imbitahan itong umuwi. Handa ka na ba? Sa Pilipinas, matagal na nating alam ang isang bagay na madalas makalimutan ng mundo. Na ang pinakadakilang biyaya ay hindi dumarating sa ingay, kundi sa katahimikan. Hindi dahil sa paghabol, kundi sa tamang pagkaka-align. Ang ating lola, pabulong na nananalangin habang nagsasaing. Ang ating mga ina, nagsisindi ng kandila bago bumuhos ang ulan. At tayo, tahimik, may pananampalataya, naghihintay sa isang bagay na higit pa sa swerte. Ang video na ito ay hindi tungkol sa mahika, hindi ito pamahiin. Ito ay tungkol sa pag-alala, na ang kayamanan ay hindi aksidente, isa itong enerhiya. At ang enerhiyang yan, kapag naka-align sa katahimikan, sa pagsuko, at sa espiritual na kaliwanagan, ay nagiging walang hadlang. Ngayon, narito ka hindi para umasa sa pera. Narito ka dahil handa na ang iyong espiritu na tuluyang tanggapin ito. Ang makahulang panalangin ito na matatanggap mo ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa mga tunay na nakakaunawa, na ang pera na walang kapayapaan ay ingay lang. Ngunit ang pera na may kapayapaan ay kapangyarihan. Kaya huminga ka, manahimik, at makinig dahil maaaring ito na ang sandaling magbubukas ng pintong matagal mong inakalang nakalak. Ang lakas ng sinasalitang enerhiya sa mga aral ng Budismo, may isang sagradong paniniwala na ang salita ay hindi lamang tunog. Ito ay panginginig, at ang panginginig ay paglikha. Ang binibigkas mo ay siyang inaakit mo. Ang inuulit-ulit mo ay nagiging realidad mo. At ang pinaniniwalaan mo kapag sinabi mo ng malakas ay nagiging istruktura ng iyong buhay. Matagal nang alam ito ng ating mga matatanda. Bago pa man magkaroon ng mikropono o mga mangangaral, bulong na sila ng mga biyaya sa madaling araw. Kinakausap nila ang lupa bago magtanim. Bumabati sila sa kalikasan hindi para magyabang, kundi para mag-activate. Ito ang lihim na kapangyarihang nakalimutan ng marami. Na ang iyong boses ay tulay. Sa pagitan ng hindi nakikita at ng pisikal. Sa pagitan ng enerhiya at pera. Sa pagitan ng layunin at pagdating. Kapag nagsalita ka mula sa desperasyon, wala akong pera. Bakit laging kulang? Hindi mo namamalayan, tinatawag mo ang kakulangan. Ngunit kapag nagsalita ka mula sa pagkaka-align, dumarating ang pera sa tamang panahon. Handa na ako. Unti-unti mong tinatawag ang kasaganaan. Ngayon, kinukumpirma na rin ng agham ang matagal ng alam ng Budismo at ng kutob ng mga Pilipino. May dalang frequency ang iyong boses. At ang frequency na yon ay bumubuo ng iyong enerhiya. Ang yaman ay hindi lang tungkol sa pagsusumikap. Ito ay tungkol sa pahintulot mula sa iyong enerhiya. At dito pumapasok ang panalangin, hindi bilang pagmamakaawa, kundi bilang matapang at sagradong pagkaka-align. Ang makahulang panalangin na matatanggap mo sa video na ito ay hindi nilikha para lumitaw ang 500 milyong. Ito ay para i-match ang frequency ng kasaganahang matagal nang naghihintay sa'yo. Isipin mo ito na parang pagsasaayos ng radyo. Nandoon na ang pera, nagbo-broadcast na, pero hanggat hindi ka nakaayon, hindi mo ito maririnig. At kapag nakaayon ka na, magsisimulang magbago ang buhay. Hindi laging biglaan, hindi laging malaki, pero palaging totoo. Bigla na lang, may nagbalik ng utang.
May estrangherong nagbayad ng pagkain mo. May lumang account na may laman palang hindi mo inasahan. At marirealize mo, hindi ito mahika. Ito ay enerhiyang binigkas at sa wakas, tinanggap. Bakit 500 milyong piso? May mga makaririnig ng 500 milyong at agad na iisipin, sobrang laki. Hindi para sa akin. Pangmayaman lang yan. Pero paano kung huminto ka sandali at tinanong mo hindi ang iyong utak kundi ang iyong kaluluwa? Paano kung ang 500 milyong piso ay hindi numero ng kasakiman kundi numero ng kalayaan? Dito sa Pilipinas, alam natin ang bigat ng pera. Hindi dahil sinasamba natin ito, kundi dahil nakita natin kung paano sumasakit ang buhay kapag wala nito. Isang inang nilalaktawan ng hapunan para may makain ang anak. Isang tricycle driver na nangungutang para sa gasolina. Ngunit dito rin madalas nagkakamali ang marami. Nasabi na ang panalangin, naramdaman na ang pagbabago. Tapos bigla nilang winawalang bahala. Sinasabi nila sa sarili, baka hindi totoo. Wala naman talagang nangyari. Sayang lang pala to. At sa ilang sandaling pagdududa, isinasara nila ang pintuang binuksan na ng kanilang espiritu. Huwag mo itong hayaang mangyari sa'yo. Sa halip, bitawan mo ang pagkontrol sa resulta. Manatiling banayad. Manatiling naroroon. Manatiling bukas. Ang tungkulin mo ay hindi kontrolin kung kailan o paano darating ang pera. Ang tanging responsibilidad mo ay manatili sa enerhiya ng kahandaan. Kaya narito ang dapat mong gawin sa susunod na mga araw. Ibalik ang normal mong araw, pero may tahimik na pakiramdam ng pag-asa. Iwasan ang pagkwento ng panalangin sa mga taong hindi makakaunawa. Huwag palaging tingnan ang bank account mo, tingnan mo ang vibration mo. Obserbahan ang pakiramdam ng katawan mo tuwing naiisip mo ang pera. Kung ito'y naninigas, huminga. Kung ito'y lumuluwag, magtiwala. At higit sa lahat, balikan ang panalangin kapag nakakaramdam ka ng disconnection. Hindi dahil ikaw ay muling nagmamakaawa, kundi dahil ikaw ay muling nag-a-align. Sa bawat pagbigkas mo ng mga salitang iyon, lalo kang nagiging handa. Lalo mong nililinis ang espasyo. Lalo mong pinapalakas ang signal. At sa huli, ang minsang tinawag mong panalangin lang, ang magiging sandaling nagbago ang lahat. Ritual ng huling afirmasyon. Ang panalangin iyong binigkas ay makapangyarihan. Ngunit gaya ng tubig ang espiritual na enerhiya, mas mahusay itong dumadaloy kapag palagi itong hinahaplos. Kaya't ang pangmatagalang enerhiya ng kasaganaan ay hindi nalilikha sa isang dramatikong sandali. Ito ay unti-unting binubuo, tahimik, araw-araw sa pamamagitan ng maliliit ngunit sagradong kilos. Narito ang isang 3 minuto na ritual na maaari mong gawin tuwing umaga upang ipagpatuloy ang pag-akit ng frequency ng kasaganaan, lalo na ang uri ng yaman na tahimik, matatag at naka-align sa iyong kaluluwa. Hakbang 1. Ipatong ang kamay sa puso. Sa mismong paggising mo, bago mo kunin ang iyong cellphone, ipatong ang iyong kanang kamay sa dibdib at ibulong. Salamat. Mayaman na ako kahit hindi pa dumarating ang pera. Damang-dama mo ang iyong hininga. Damang-dama mo ang tibok ng iyong puso. Iyan ang patunay na ikaw ay mayaman na sa buhay. At higit pang biyaya ang papalapit na. Hakbang 2. Tumingin sa salamin at ngumiti. Mukhang simple pero makapangyarihan. Tumingin ka sa iyong sariling mga mata at sabihing, ligtas kang tumanggap ngayon. Marami sa atin ang tinuruan na magtrabaho ng mabuti, pero hindi tinuruan paano tumanggap ng payapa. Ang hakbang na ito ay muling nagtuturo niyan. Kapag ngumiti ka sa sarili mong may pag-ibig, lumalambot ang iyong enerhiya. At ang malambot na enerhiya ay inaakit ang biyaya tulad ng magneto. Hakbang 3. Pumili ng isang linya mula sa prophetic prayer. Hindi mo kailangang ulitin ang buong panalangin araw-araw. Pumili lamang ng isang linya na tumatago sa iyong kaluluwa. Sabihin ito ng banayad, damdamin ito ng buo. Mga halimbawa, papunta na sa akin ang pera. Hindi ako humahabol, ako ay uma-align. Ang biyayang ito ay hindi kasakiman, ito ay grasya.
Ito ang iyong energetic password. Ulitin mo ito habang nagbibihis, umiinom ng tubig, o papunta sa trabaho. Sa pagdaan ng mga araw, ang ritual na ito ay dahan-dahang babaguhin ang iyong panloob na mundo. Hanggang sa bago pa man dumating ang 500 milyong, mararamdaman mo na ang sarili mong bersyon na kayang hawakan ito, nang may kapayapaan, kapangyarihan, at layunin. Pangwakas, paanyaya sa pagkaka-align. Kung nakarating ka sa bahaging ito, ibig sabihin ay may nagising sa iyong espiritu. Hindi dahil sa hype, hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Alam mong may mas malaki kang nakalaan. Hindi ginawa ang video na ito para kumbinsihin ka. Ginawa ito para paalalahanan ka na ang yaman na inaasam mo ay sayo na, sa enerhiya. At ang tanging tungkulin mo ngayon ay tanggapin ito ng may kamalayan. Huwag magmadali. Huwag magduda. Huwag ipaliwanag ang sarili sa mga taong hindi pa handang makaunawa sa pagbabago mo. Sa halip, lumakad ng may kakaibang tiwala. Huminga ng mas malalim. Magsalita ng mas banayad. Umasa ng may kababaang loob. Dahil kapag bitbit mo ang vibration ng taong marunong ng magtiwala, ang buhay ay nagsisimulang tumugon sa mga paraang tahimik, mahiwaga, at makapangyarihan. Isang munting paanyaya. Kung may gumalaw sa loob mo habang nanunood, kung nakaramdam ka ng katahimikan o ng isang tahimik na oo sa puso mo, mag-comment ka sa ibaba. Handa na ako sa 500 milyong, sa kapayapaan, hindi sa pressure. Gawin mong huling afirmasyon ng komentong ito. Hayaan mong ang mundo at ang universo ay makasaksi ng iyong kahandaan. At kung may kakilala kang tahimik na nahihirapan, isang taong nagsusumikap, ngunit tila nakakalimutan ng tadhana. Ang video na ito, hindi bilang pangako, kundi bilang paalala na kahit tahimik, may kapangyarihan pa rin ang kanilang enerhiya upang baguhin ang kanilang realidad. Ito ay hindi pagtatapos. Ito ang simula. Simula ng kapayapaang pinansyal, ng espiritual na pagkaka-align, ng kayamanang hindi bunga ng paghabol, kundi ng pagiging handa. Manahimik, magpasalamat, maging handa.